Hi guys, Milab Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po puntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? We have here the Nine of Cups, the Eight of Swords, the Wheel of Fortune, and the Ace of Wands. Okay, so sa mga susunod na mga araw, there's a possibility na magkaroon ng mga pagbabago sa buhay mo. New beginning, ganyan. Kung saan makakaramdam ka ng happiness, contentment, ganyan, or feeling mo nagkakatotoo na yung mga pinapangarap mo sa buhay. Pero, syempre, ang tanging hahadlang lamang na ma-achieve mo yung mga yan is ang sarili mo. Especially kung wala ka namang ginagawa para nga mabago yung sitwasyon mo. At kung feeling mo na hindi mo kaya, feeling mo lang yun. Okay? Meron kang kakayanan na baguhin yung current situation mo. It's just that you are afraid. Feeling mo hindi mo kaya. Parang helpless ka. Okay? Parang ikaw lang, kumbaga, yung pumipigil sa sarili mo para ma-achieve yung mga bagay na parang pinapangarap mo or deserve mo. Okay? And then we have here the Seven of Cups, the Tower, the Fool, and the Judgment card. So again, Seven of Cups, it talks about procrastination or delays. So, ibig sabihin, nadidelay lang yung mga happiness mo, nadidelay lang yung mga magagandang bagay na dapat na i-experience mo. Kasi nga, pinipigilan mo yung self mo. Okay? Parang you are always in this situation kung saan ang gulo-gulo na nga, ayaw mo pa ring umalis. Kung tutuusin nga, kaya mong baguhin itong sitwasyon mo na to kung saan wala ka naman dapat talagang pinoproblema. Pero mas ginugusto mong manatili dyan sa sitwasyon mo na yan kung saan ang sobrang gulo-gulo na. So you have to make a better judgment for yourself. Okay? And then we have here the Temperance card, the Death card, and the Page of Swords. Which is saying it's time, panahon na para magkaroon ng pagbabago sa self mo. Okay, now you have to be very, intelligent, mindful, or gamitin mo yung utak mo. Huwag puro puso. Okay? Na parang kailangan mong iset aside yung emotions mo. And be very wise in making decisions for yourself. And then we have here the Devil and the Queen of Pentacles. Pero ayun nga, you are super duper attached to this person or to this situation na kung saan napaka-toxic na. Wala naman ng magandang naidudulot sa iyo. And yet, you still cling on to it. Okay? And then we have here the King of Pentacles, which is saying, merong nakalaan para sa'yo, nasiseryoso sa'yo. Pero, ayun nga, hinahadlangan mo yung pagdating nitong tao na to sa'yo kasi nga, ayaw mong umalis dyan sa sitwasyon mo. Okay? So, for now, ito yung nakakita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus.
para sa mga Virgo. Okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Eight of Wands, the High Priestess, the Knight of Swords, and the Knight of Pentacles. Okay. Merong makikipag-communicate sa inyo dito na tao na how you say it, makulit. Okay? Pero nakikita kong hindi mo siya papansinin or parang silent treatment yung atake mo dito sa tao na ito. Pero magiging persistent itong tao na ito. Meron itong mga plano para sa iyo, para sa relationship ninyo. Mukhang seryoso naman siya. Pero ayun nga lang, medyo impatient. Okay? So medyo makukulitan ka sa kanya. Kaya siguro ayaw mong pansinin. Okay? Parang, ano ba yan? Siya na naman, parang nangungulit na naman siya, bahala ka dyan. Ganon yung atake mo. Okay? And then we have here the Five of Pentacles, the Queen of Wands, the Lovers, and the Two of Swords. So, parang magiging cold ka or distant ka dito sa tao na ito until such a time siguro na makuha niya yung tiwala mo. Okay? And then, once na nakuha niya yung tiwala mo, that's the time you will gamble or take a chance, a risk with this person at pwedeng maging kayo. Okay? And then we have the Seven of Pentacles, the King of Swords, and the Seven of Swords. Pero hindi agad-agaran na magiging kayo. Parang it will take some time, parang kailangan niyang pag-effortan, ganon. Kailangan niyang maging consistent, persistent sa iyo. Pero nakikita ko itong tao na to, especially if this person is going to be an air sign, may pagkatuso, may pagka-pilyo, yung tipong matalino na pilyo, ganun. Okay? Na hindi mo alam na pwedeng may pagka-manipulative, no? Or secretive. Na you will never know what gets you until it gets you. Okay? And then we have here the Two of Cups and the King of Wands. And yes, ayun nga, magkakaroon ng development, may in love ka rin dito sa tao na ito. And then we have the Ten of Pentacles. Fortunately, no, mukhang magiging maganda naman yung outcome. Magiging stable and secured naman or committed yung relationship ninyo na dalawa. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Five of Cups, the Ace of Swords, the Ace of Cups, and the Six of Wands. Okay, so base sa mga barahan na to, mukhang merong isang tao dito na nanghihinayang at parang makikipag-communicate siya sa'yo to clear things up with you, and pwede rin na makipagbalikan sa'yo at mararamdaman mo na binibigyan ka ng sobrang atensyon, effort,
or pinapriority ka nitong tao na to. Okay? Excuse me. So, tatlong aces na yung lumabas dito. So, definitely, there's going to be a new beginning between you and this person, no? Na maaaring magkaroon din ng mga positive na mga pangyayari. Na tipong pwedeng nagkaroon na ng realization din itong tao na ito. At parang ayaw niya na kumbaga na mag-regret. Okay? Kaya gagawa siya ng paraan para maging maayos kayong dalawa at maiparamdam talaga niya sa'yo yung importance mo sa buhay niya. Okay? And then you have here the Seven of Swords, the Four of Wands, and the King of Cups. So, kung meron mang ginawang kalokohan sa'yo, itong tao na to, maaaring nag-guilty na siya. Okay? Nakonsensya na siya. Kaya, gagawin niya ang lahat ng makakaya niya to bring back, kumbaga yung happiness sa relationship ninyong dalawa at maiparamdam talaga sa'yo na mahal ka niya. And then we have here the Knight of Wands and the Ace of Wands. At dahil dyan, mas magiging passionate siya towards you, mas magiging romantic siya sa'yo, mas magiging mapusok ang ugnayan ninyong dalawa. 4 na aces na yung naandyan. So, talagang sure na magkakabalikan kayo or may new beginning kayo nitong tao na ito. And then we have the Temperance card, which means this is the perfect timing. It's meant to happen. It's meant to be. Okay? At kapag nangyari yon, parang everything will fall into its right place. Everything will become peaceful and harmonious. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.